Breaking news mga kabayan. Isang distrito, biglang lumobo ang budget mula 8 bilyon, naging 10 bilyong piso. Saan nanggaling ang dagdag na pondo? Pangalawang breaking news, ang investigasyon sa flood control scandal umabot na sa mundo ng mga socialite. Pagsilip sa mga frozen asset ng isang kongresista, naglantad ng isang napakalaking pangalan sa negosyo. Pangatlong breaking news, sistema ng pasalubong sa DPWH hindi lang pala para sa mga district congressman. Isang bagong pasabog mula sa DPWH leaks ang naglantad sa listahan ng mga party list group na may bilyon-bilyong pisong wish list. Sino-sino ang mga ito? At panghuli sa ating mga balita, ilang kongresista ang matapang na nagdeklara na dapat managot ang Pangulo at pinangalanan pa ang iba pang big fish na kasama umano sa anomalya. Hindi lang patungkol sa budget insertion at mga joint bank accounts ang kasalukuyang problema. Ngayon, ang issue ng mga sponsored project sa loob ng budget ng DPWH ay lalo pang lumalaki. Ayon sa isang ulat sa Bilyonaryo News Channel, matapos mailantad ang listahan ng mga senador, ngayon naman ay binusisi nila ang papel ng mga party list representative sa umano'y sistema ng wish list. At ang kanilang natuklasan, isang nakakagulat na katotohanan. Sa mahigit 50 party list group sa Kongreso, 4 na po sa kanila ang mayroon umanong endorsed projects sa 2025 DPWH budget proposal. At ang kabuuang halaga ng kanilang mga wish list aabot sa mahigit 14 na bilyong piso. Ating kilalanin ang mga nangunguna sa listahan. Numero 1, ang Probinsyano Party List na pinamumunuan ni Congressman Alfred De Los Santos na nagmula sa isang pamilya ng mga kontraktor sa Bicol. Ang kanilang sponsored projects, isang nakakalulang 2.1 billion pesos. Ang kanilang advokasya, ang mga magsasaka at mangingisda. Ngunit ang kanilang mga proyekto nakakalat sa iba't ibang probinsya, kabilang na ang Bicol, Capiz, Mindoro at Batangas. Pumapangalawa, ang kontrobersyal na Ako Bicol Party List na pinamunuan noon ni Zaldico. Ang kanilang proposed projects, 1.4 billion pesos na karamihan ay nasa Albay. At pangatlo, ang 4-piece party list ni Representative Marcelino Libanan. Ang kanilang advokasya, ang mga benepisyaryo ng 4-piece. Ang kanilang proposed projects, 1.1 billion pesos na nakakalat naman sa Eastern Samar, Maguindanao del Sur at Isabela. Mahalagang linawin, ang mga proyektong ito ay hindi BICAM insertion. Ito ay mga line item na isinama sa mismong budget proposal ng DPWH. Ngunit dito na pumapasok ang tanong, paano napasok ang mga proyektong ito sa budget? Dito na binitawan ng whistle